Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday morning. Good morning po mga lodi, no? So grabe mga news natin, no? Wala na bang aksi? Mga idol, wala na. Kasi ayun yung kanina, ako natatandaan nyo dito sa PC kasi pag inopen nyo yung Mabis Hub, halimbawa, ayan, inopen natin yung Mabis Hub, makikita natin yung mga games, no? Hindi ko na kasi nalalaro yung Axie matagal na mga lodi, pero siguro mga ilang buwan na. Hindi naman sobrang tagal. No? Ilang buwan lang. So nakita ko dito nakalagay, deprecated soon. No? So, depreciated soon. Sorry. Depreciated, do. Ayan. Dito kasi pag lalaroin mo yun, di ba, pupunta ako dito sa library, pero ito na yung lumalabas sa akin. So, hindi ko na siya ma-play o something. So, akala ko noon, mawawala din to, parang update lang to. So, wala na. Binalikan ko siya ngayon, gusto ko sana mag-Axie. Biglang ayaw, no? Hinahintay ko nga yung, alam ko QR to eh. Wala, ayaw. So, syempre, tinawag ko yung pinakamalupit kong computer technician. Si boss. So, natuklasan niya mga idol na pupunta ka dun sa site lang pala, no? Actually, wala pa lang natulong yung site na yun, boss, eh, no? Kasi install mo lang. Dating website niya. So, kasi pag nalalaro mo na dati yung Axie, andito na siya sa PC mo. Si search, ang nangyari kasi parang sinearch lang dito yung Axie, andito na siya, no? Yung classic tsaka yung origin. So, pinin na namin siya dito sa ano ko. So, ito na siya, no? At nalalaro ulit siya ngayon. Oo, na-try ko na maglaro. Tinry ko kasi baka mamaya hindi nalalaro eh. So na-try ko na siyang laruin, goods pa rin naman mga lodi. Iniisip ko ngayon kung paano pag nagkaroon ng update to, nag-update siya dun mismo sa Mabis Hub eh. 'Di ba? So siguro dito na siya sa marketplace. Mga lodi kasi yung marketplace hindi naman siya nawala, no? Hindi siya nawala, hindi siya wala. Kumbaga okay lang naman siya kahit ng mga nakaraan na access mo siya, nakikita mo yung mga inventory mo. Ayan sa inventory ko. O ayan, dito pa rin yung 64 kong Axie na walang malupit yan. Meron tayong 86 RON na dati $40, ngayon $12 na lang ang halaga. Meron tayong XSLP na kanina ko lang minint. Kanina ko lang 2 minute na nakita ko eh. Na open eh. Meron tayong AXS na 0.7. So andyan, accessories ko 7, Axie 64, item, land item to 2. Andyan pa rin siya, hindi siya nawala mga idol. At kala ko lang talaga hindi na siya na-access. Siguro yung iba na nasa tawag dito, nasa PC, tapos katulad ko rin na sa Mabis Hub nag-i-start bago mag-game. Ayun lang gagawin nyo mga idol. Hanapin nyo lang dito sa search bar nyo yung Axie. Ayan. Kasi kaya ako talaga siya gustong laruin kasi may nag-PPM sa akin na wala na daw Axie. Hindi na raw hindi daw na-access through Sky Mabi. So, ayun, sinearch natin at ayun na nga mga lodi, no? Okay pa naman siya, kaya lang, yun lang yung nakakapagtaka doon, yung dito sa Mabis Hub na nakalagay is depreciated soon. So, ano ibig sabihin nun? Ngayon ko lang nakita to. So, ibig sabihin, parang pag sinabing depreciated is parang hindi pinapayagan eh. Di ba parang ganun? Hindi pinapayagan, parang hindi ko alam. Basta ano yung pagkakaintindi ko doon. No. Yun nga mga idol. So paano na to mga iba? Paano na itong halimbawa, yung DAL gusto mong laruin, yung mga games dito hindi mo na malalaro. Hindi ko pa naman na-download yung Sa bagay, pwede siguro kapag pumunta ka dun sa site, na-download mo yung mga games na yun. Andali Kanina kasi andito yun eh. Axie. Ito. Itong site na to. A game fail a feature, software or version that is basahin ko lang yung depreciated A game feature, software or version that is depreciated is one that is still functional but is no longer recommended for use and may be removed in futures update. So ayun pala mga lodi, no? So pwede siyang ma-remove in futures update yung sa game na yun. Ewan ko kung kasali itong Axie natin So siguro dito
Kasi may games dito. Pag dinownload nyo tong Axie Homeland at Atias Legacy, halimbawa Atias Legacy, ay may pre-register, wag to, sandali lang. Etong Homeland, ayan, may nakalagay install. No, siguro i-install nyo to at pwede nyo laruin. Actually, dahil nga may mga ganitong problema, baka mawala, baka i-install ko tong Homeland mamaya. No, mamaya install natin tong Homeland kasi pwede naman natin laruin to, marami naman tayong Axie, mga idol. Kaya lang wala tayong land. Pero okay lang daw yun. Alam ko okay lang maglaro ng Homeland kahit wala kang land eh. No, so ayan. Ito sa mga nagtatanong. Punta lang kayo dito sa app.axieinfinity.com, no? app.axieinfinity, walang space yon, tuloy-tuloy.com. O, yun. Punta kayo doon. Tapos mapupunta kayo dito. Ayan. Kahit pala walang app eh. Ito pala, ayan. Bababa ko na lang. Ayan. Kita nyo? axieinfinity.com. O, ayan. Punta lang kayo dyan, mga idol. Sa mga gusto pa maglaro mas may marketplace pa dito. Sabihin may ito na, doon pala mapupunta sa akin din pala yun. O, ayan. Punta na lang kayo dito mga idol for more question. Explore nyo na lang to mga idol mga lodi. Sabi dito 18 million plus players sign up po. Ayan. Punta na lang kayo dyan sa mga nagtatanong. Okay. Sa mga gusto pa mag-access. So ngayon ko lang ulit na access tong aking Origin and Classic mga idol. Gusto ko siya maglaro. Gusto ko siyang laruin pala, sorry. So tanong lang, gusto niyo ba mag-live tayo nang naglalaro tayo Axie? Minsan kasi pag tinatamad ako mag-news, gusto ko lang mag-Axie. Pero pwede tayo magkwentuhan doon habang nag-Axie tayo. Pwede kayo magtanong sa akin ng kahit ano, no? Wag lang mat. Wag mat, si boss yun, wag ako. Ayan, no, kahit mga love story nyo, kwento nyo sa akin, kwentuhan tayo. Habang nag-Axie, no? Gusto nyo ba yun, mga lodi? No, minsan kasi tinatamad ako mag-news eh. Di ba? So, ayan na lang muna. X ko muna to Ayan, X muna natin. Mag-news na muna tayo, mga idol. So, punta tayo sa ating chart kahapon. Ayan, mga lodi. Saan na ba yung lock profit ko dito? Ang lock profit ko dito, 14 USDT. So, medyo matagal-tagal na to. So, kailangan na nating i-trail to, mga idol. At ililipat ko na to dito. No, gusto ko nang kunin to, matagal na eh. Nakakainis eh. Nainip na ako. So, if ever natamaan yung ating lock profit, meron tayong $45. Mga idol, no? $45 ang ating lock profit dyan. Kasi etong range na to, kung titignan nyo sa 1 hour, ayan sa 1 hour. Ayan yan, sakto yun sa candle na alas 8. Ay hindi, ito dapat pala. Alas 8 ng umaga yung candle na to. So ito, alas 9. Candle ng alas 9. Diyan tayo naka-lock profit ng 45 USD, mga lods. No, kung bababain yan, bahala na, position na lang tayo ulit. Pero $45 na yan, mga lods eh. Goods na yan, halos 3,000 pesos na tayo, $45. So, goods na yan, mga lodi. Diyan na yung ating lock profit. Okay? Okay, alright. I like. Okay. Goods na goods. So, ayan sa mga swing trader. Nako, congrats agad. Mga lodi, sa mga naka-position sa baba at gusto kong mag-position sa taas para mag-short, no? Ayan. 1 hour natin to. Ayan. Pwede naman kasi talaga yan na, ayan, kasi parang ito yung range niya mga lods eh. Kita nyo to, parang ang lakas ng dito, resistance dito sa part na to, mga lods, no? Diyan siya banda na uuntog eh. 'Di ba? Ayan, sa range na yan. So, pwede ring mauntog siya dyan o bumaba. Pero once natagusin niya yan, mga lodi, nako, ang susunod na resistance niyan is medyo malayo-layo na, dito na. No? Pag $2 na to, o 1.95. Pag tinagos niya yan, maluwang eh. Maluwang, konti lang dito, mahina tong resistance na to eh. Maluwang dyan. Pag binasag niya yan, pung! Tuloy-tuloy na. Dito na yung medyo matibay na resistance sa taas nito, mga idol, no?
Diyan na ulit tayo magbabakbakan. Pwede na siya mauntog dyan, no, or something. Oh. Ayan. So, sana tagusin. Pero kung dito, mauntog na naman siya, poink, gano'n yung tunog. O, di, abang na lang ulit tayo, mga idol. Ganun lang po yun, no? Ano bang bias nyo? Di ba? May mga bias yan, eh. Bias ka sa short, bias ka sa long, ikaw bahala sa buhay mo yan, mga loads, no? So, tayo, may lock profit na tayo na 45. Kahit anong mangyari, panalo na tayo, no? Sana, pag nakarinig kayo ng kring, habang nagla-live tayo, yun na yun. Tinamaan niya na yung lock profit natin. No, kahapon pa to eh. Naiinip ako. Hindi ako makapag-position kasi may position ako kaya kunin na natin 'yan, no? Sayang din 'yan eh. No, ayan. Mag-news na tayo ngayon, mga idol. At eto na nga, grabe. Alam nyo yung silver mga lodi, hindi na biro mga idol. Silver is less than 3.5% away from flipping Nvidia to become the second biggest asset in the world. Grabe. Ibig sabihin sobrang humataw yung silver ngayon. Mga lodi, all-time high to all-time high ginagawa niya. Mga idol, no? Kaya nga sabi dito ng China, nanggigil na si Xi Jinping eh. Sabi niya, China to impose silver export restriction starting January 1. No, nako. Kumbaga, nagkakaroon ng restriction sa pag-trade ng silver. Requiring special government license na bago kayo mag-trade niyan, mga idol. Dahil kung hindi, sa amin lang yan. No? Parang ganun. So, biglang naging hype yung silver ngayon, mga lods. No? Lahat gustong magkaroon ng silver ngayon. Diba? Pati yung gold. Kaya nga dito sa tindahan na to, mga idol, lines out the door to buy gold and silver in Singapore. Kita niyo yan, mga idol. Oh. Ang daming tao na popomo. Last time, we saw this in Australia back in October. Gold hit a local top, no? Natandaan niyo 'yun, yung binalita natin dati na nagkakagulo sila, pumipila sila para bumili ng gold. Nakakapagtaka, mga lodi, malalaman natin talaga na medyo hindi sanay sa trading yung mga bumibili. Kasi syempre, bibili ka sa top, all-time high, doon ka bibili. Diba? So, ayun mga lods. No? So, siguro, napopomo sila. Alam nyo ba yung FOMO? Alam nyo na siguro yan, Fear of missing out, no? Parang ayaw nilang mahuli, ayaw nilang mapag-iwanan sila nung bagay na lumilipad kung ano man 'yan. So dahil nga nag-hype, no? At trending at lumilipad, so gusto nilang humabol, ayaw nilang maiwanan. So ang mali lang doon, mga idol, nasa top kasi ngayon. No? Ibig sabihin, ikaw kung investor ka, bad idea na bibili ka sa taas. Dapat ang bili mo lagi sa ilalim. Para pag tumaas, panalo ka. Hindi yun sa taas ka bibili, malamang ang susunod niyan is pababa. Volatile po kasi kahit ano, no? Kahit silver, gold, medyo volatile din yan. So, kung sa taas ka bibili, pag bumagsak yan, magkakaroon ka ng paper loss, mga lods, no? So, discarte nila yan, mga lods, So, ibig sabihin, marami pa rin tao talaga na ganun, na talagang napupomo, no? Pero mga idol, imagine, yung mga, ano bang tawag sa mga ito, mineral, yung gold, silver, boss, no? Minerals yun, no? Mga important something, mineral. Hindi lang gold tsaka silver, mga idol, platinum, kita nyo, spot platinum surge past 2,470 per ounce. Dollar yan, $2,470 per ounce. Grabe naman yung platinum, mga lodi. Lahat na. Tanso. Wala bang tanso? Nagbibenta. Nangalakal na tayo tanso. Para mahal yung kilo ng tanso Di ba? Grabe naman yung mga mineral natin ngayon, mga idol, no? Stone something. Lupit. Lahat sila nag-all time high, mga idol, no? So, grabe. Nakakatuwa. At alam nyo naman pag nangyayari na yan, mga lods. Iba kasi, alam nyo, pag minsan nalilito rin ako sa mga tao mga idol Kasi syempre, nakikita na natin yung sign. Kumbaga yung sign na, sign ng cycle na nakasanayan dati, no? Which is tataas mo na yung mga gold, silver, and then lilipat sa crypto, sa mga mas volatile na asset. So nandito na tayo dun sa part na yun
Tapos saka sila na panghihinaan, no? Saka sila nawawala, saka sila si shake out. Kung kailang andyan na yung sign para yung next move is para sa crypto na sa kanila sila umaayaw. Inisip nila magpapapomo pa sila sa silver, sa gold, platinum. Hindi, bahala kayo, discarded niyo yan mga idol no? So marami rin nagsasabi dito na alam nyo, ang dami ng dito mga analysis no? Na sa atin nag-comment na ganito, kesyo ganito, ganyan. Alam nyo mga idol, wala pong nakakaalam, maski ako hindi ko alam Kaya wag nyo ipilit na alam nyo. Sa akin lang ako hindi ko naman sinasabing alam ko yung nangyayari Kasi yung paulit-ulit na sinasabi nyo dyan sa comment section na ganito yung mangyayari, ganito yung mangyayari. Paano kung hindi ganyan yung mangyari? Di sayang lang yung daming comment mo na ganyan yung gusto mo mangyari. Baka gusto mo lang yan mangyari. Oo, nandun na tayo sa history, sa ganyan. Wala nga Yung history nga ngayon medyo na na bend 'Di ba? Kasi kung susunod ka sa history, dapat 2025 is a bull market. 'Di ba? Pero hindi nga nangyari 'yun. So, marami na nga nagsasabi, sila Raul Fal na nga nagsasabi, yung mga OG na nga nagsasabi na nagbago yung market, nagbago yung takbo. So ikaw, dandong ka pa rin sa lumang takbo, tapos pinipilit mo dito. Which is okay lang Gayong kasi yun sa'yo mga lods no? Pero okay lang yun, okay pala. Sige, hindi kita kinakontra pala. Okay na, yaman mo na. Trip mo yan Ganun lang mga idol no? Ako, syempre tinitignan din natin yung nangyayari mga idol Kasi bukod sa ngayon lang tayo na pagdating sa crypto to ngayon lang no na yung government mismo naging pro crypto. First time in history kasi yun mga idol no. Tapos yung mga big institution, 'di ba? Nag-file ng ETF, spot ETF, first time in history din yun. So para sa akin sa ganun, kaya niyang i-bend kahit papaano o i-delay yung yung usual na nangyayari sa cycle natin. 'Di ba? So, pero kung naniniwala pa rin sa old cycle, no problem mga lodi, discard niyo ngayon. Research niyo yan, do your own research nga dito sa channel natin 'di ba? So, wag kayong bumasa sa akin para mag-hold, magbenta o mag-trade ng coins kahit ano. Hindi ako financial advisor. So, kung meron kayong sariling research, goods na goods 'yan. Saludo ako sa inyo, mga idol, no? Minsan kasi hindi na isnis lang kasi paulit-ulit Ulit-ulit yung comment Pero okay lang, sige na nga, comment yan engagement Goods, thank you. No, thank you sa mga nagko-comment diyan. Tapos ito naman tayo. Sabi dito mga idol ito chart ng Bitcoin to alam niyo naman yung itsura ng chart ng kahit yung sa XRP halos parehas pero hindi parehas talaga sa Bitcoin Bitcoin kasi pataas XRP pa ganun So parang silang pa-X pagdating nitong drop na to, yung Bitcoin uptrend. Yung sa XRP, pagbagsak nito, yung price ng XRP downtrend So, magkaiba sila. Pero, sabi din na dito sa Bitcoin, pwedeng mangyaring lumipad hanggang dito and then, kasi yung iba kasi nag-short mga loads no? So, pwedeng lipa rin to at dito siya mag-consolidate. No? Hanggang dito lang daw. Pero, for me, kung swing trader ka mga idol, hindi problema sa iyo to mga loads. No? Basta maglagay ka lang ng stop loss at lock profit, goods ka na dyan mga lods no? Check mo lang yung ating support and resistance, basic lang yun mga lodi no? Ayan, kayang-kaya nyo yan. Pero syempre pinaka-advice ko pa rin wag na kayo mag-trade ng futures no? Mag-spot na lang kayo mga idol no? Pag nasa baba, bodega. Pag nasa taas, kung gusto nyo mag-profit kayo. Pero kung long term kayo, mas goods yun. Pero kung swing trader kayo, kasi pag swing trader kayo, ibig sabihin you have balls. You have balls para matalo. You have balls para atakihin sa puso. Kapag tatamaan yung mga stop loss mo. Diba? Diba? So, for me, kaya nyo na yan. Pero kung sa tingin nyo, tama to? Diba? Sa tingin nyo ba tama to? Mga idol? Pwede rin naman Kasi ito, ang daming leg up na dito. Pwede siya umangat talaga. Si Bitcoin yan kasi alam niyo naman ang range ng Bitcoin ngayon from 85 to 90 lang
Di ba? So, nandito tayo sa 86. So, ayan, no? 85 to 90. Dito yan. Diyan talaga siya maglalaro. Sinabi natin niya kagabi. So, ngayon, ang mas malaki yung chance na uptrend muna siya bago mag-downtrend eh. Di ba? So, ayun, kayong bahala dyan, mga loads, no? Kasi kung titingnan nyo yung liquidation, ang daming liquidation, parehas yan. Sa long at sa short, mga lodi, kita nyo, ang kapal dito, ang kapal din dito. Di ba? Ito yung mga naka-short, mga lodi, no? So, dito yung mga liquidation nila. Mga naka-long, dito yung liquidation yan. Mga idol, dumadami, no? Ito yung mga kulay medyo mababa dito. Ito yung mga mababa lang yung leverage nila. Siguro mga 2x, 3x lang eh. Pero ito mga malaki to, mga idol. Mga nasa mga 50x to 100x to, mga idol, no? So, kaya minsan ang ginagawa ni market maker, kukunin niya yung mga yan. Pera yan eh. So, paano niya makukuha tong dalawa na to? Diba? Pag nakuha niya to, paldo. Diba? Gawa niya paldo. So, kaya ikaw bilang swing trader, importante maglagay ka ng lock profit, mga lodi, at stop loss. Kasi hindi mo alam yung gagawin ni market maker. Kailangan lagi ka may suporta. Diba? Kasi kung sa tingin mo pataas na, pero ang ginawa niya pala is kinuha niya muna yung baba bago siya lumipad, ibig sabihin sama ka dun. So kung meron kang lock profit katulad nito, halimbawa yan, may lock profit tayo dyan. Yeah? Kung babain niya man yan, mga lodi, bigla niyang babain yan, pang! Yeah? Saka siya lumipad, may profit ka na. Kesa yung wala kang lock profit mo, dun mismo sa liquidation mo, dito mismo, ayan, diba? Paano kung kasama yan dun ang kapal niya, no? Mga lods, hindi hanggang dito yan, no? So, pwede niyang kunin yan ngayon. Diba? Agawin niya yan sa'yo. Ayan, bang. Wala ka ng pera. Saka siya lilipad. Pero kung may lock profit ka na, pag kinuha, ching! Nakuha mo yung pera mo. Pag bumaba dito yan, pwede ka pumosisyon ulit sa kanya. Oy, long, boom. Pag ganun, sama ka sa panalo. Diba? Pwedeng ganun, diba, mga idol? So, dapat talaga meron kayong lock profit. Kasi kung wala, tas kinuha kayo niya, wala na kayo pang trade. Sayang naman. Hindi na kayo kasali. Diba? So, ang sabi niya rito, Bitcoin liquidity building up at 86,000 and 90,000, which is totoo to, mga lodi, no? Pwede niyang kunin lahat yan, mga idol, no? Pwede rin namang mag-pump muna siya. Kung mangyari man na mag-pump siya, anong gagawin natin? May trailing trailing lock profit tayo. Kung mag-pump siya, angat lang natin ang angat yung lock profit natin. Angat mo lang. Saka siya pagbaba, di panalo ka na, tapos abangan mo na lang siya. Kung gusto mo siyang abangan sa ilalim, sabayan mo siya bumagsak, nasa iyo yun. Di ba, mga idol, no? Pero lagi kayong may risk management, huwag yung sagad-sagad. Kumbaga dito ako naka-position, bahala na si Batman dyan. Yung ganon, hindi pwede yun, mga lodi, maubos kayo dun. Di ba? So, ayan. Eto naman, si Grant Cardone, mga idol, siya mismo nagsabi, no, na seems like concerted effort to hold BTC at lower levels. Kumbaga, merong effort na nag-hold kay Bitcoin, no? Sabi nga dito, if the big players are backstopping BTC at the lows, maybe a base is forming. What levels do you think will hold, no? So kasi siyempre habang in-hold nila yan, hindi naman nila ma-hold yan forever. Mga idol, no? Mabibitawan nila yan at lilipad yan. So ang sinasabi dito, hanggang saan kaya nila kayang i-hold to? Anong level? Nasa 80,000, no? 90,000, 70,000. Yun lang yun, mga idol Kumbaga, hanggang kailan? Hanggang kailan? Naghihintay para lumipad ka na. Di ba? Ganun lang yun mismo siya na nagsabi, may nag-hold, di ba? Ito naman. Kung ikukumpara natin sa gold, silver, ang chart ng XRP, gold and silver showed the same setup XRP is showing now. Long grind, final flash wick, quiet base. They didn't take off during the panic. They took off after the base. XRP looks like it's in that base now, no? That base now. So, kung titingnan nyo, yung itsura ng silver, after dito sa base, lumipad na siya. Gold, ganun din.
XRP, nandito siya ngayon sa mismong katulad nung base na yun. No? Sabi nga nila, hindi naman yan na magiging sobrang identical, pero magra-rhyme, mga idol. No? So, nasa inyo yan. Hindi ko sinasabi mangyayari to. Sila yung nagsabi, hindi ako mga lods. So, kung tumama man dito, nagkatotoo man na gumaya siya, mga idol, silver from 17 to 74, gold from 16 to 45, XRP from $1.8 na nandun nga tayo ngayon, nasa 1.86 tayo, 1.87 na. 1.8 to sabi mo ng 20 na lang. Sabi mo dito na lang 14. Sabi mo 11 na lang. Ako kasi ako medyo hindi kasi ako exaggerated eh. Naaabot ng 4 digits, 3 digits, no? Ayokong ma-hurt, ma-butt hurt. So, masaya na ako, no? Medyo masaya na ako, happy na tayo kung 5x lang o kaya 5x, magkano yun? Mga $5, $6. So, ngayon, okay na tayo dyan, mga lods eh. No? Mabayaran ko na yung utang ko eh. Mabayaran ko na yung utang ko dyan. Huwag maabot tayo ng mga ganyan. No? Bukod sa bayaran natin utang natin, may invest pa tayo sa susunod na cycle. No? Ipunin na lang natin. Masaya na tayo dyan eh. Pero kung gagaya siya dito, pupunta siya dito, medyo goods din yan, mga lodi. No? Kayo, ano sa tingin nyo? Mga idol, tama ba sila dyan? Invento ba nila yan? Taas nyo siguro ka. No. Kasi ako, inas ko eh. Okay daw eh. Kayo na lang mag-as. Bukod dyan, mga idol, Charles Hoskinson, mga lodi, alam nyo, si Charles Hoskinson, medyo nagiging okay ako dito kasi, syempre OG yan eh. Mga lods, tsaka siya yung CEO ng Cardano, di ba? Maganda rin yung technology nila. May malaki rin yung community ng Cardano. So, sabi niya rito, mga lodi, I love it when I see Legacy Finance come together with Canton and try to build. No, kumbaga tinatry nilang mag-build ng what XRP and Midnight are already at a scale 10x, 100x beyond their ambition. So, natandaan niyo yung news natin dati na may nagsalita kung bakit kinasuhan yung XRP noon ng SEC. Kasi nalaman, ayun, kung sa pagkakaalala ko, medyo matagal na kasi yun. Siyempre, hindi ko na mahanap yung video na yun. Video kasi yun eh. Sinabi ng lalaki, 'di ba, na kinasuhan yung Ripple kasi nakita nila na ito yung magpapabagsak sa traditional finance, no? Financial system. So, kinasuhan nila 'yan para patagalin at gayahin o gawin yung kaya ng Ripple technology. Pinatagal nila, tas tinry nilang gumawa ng sa kanila, kaya lang hindi nila kaya, hindi nila nagawa. 'Di ba? Hindi nila nagawa. Kumbaga sabi, bigyan mo kami ng time para magawa yung sa technology ng Ripple at hindi na Ripple yung magamit. Tayo na lang. Sino yung mga traditional, i-upgrade na lang natin. Kaya lang, hindi nila nagawa eh. Hindi nila kayang gawin. Di ba? Hindi nila kayang gawin. So, anong nangyari? Wala, nanalo ngayon yung Ripple. And ngayon, nagkaroon na ng mga partner, nagkaroon na ng ganito, ng ganyan. Hindi na nila kayang pigilan. Pinipigilan pa rin nila ng, alam natin, pinipigil-pigilan pa rin nila yan, mga lodi. Kaya lang, sabi nga nila, if you can beat them, join them na lang. Diba? So, kita nyo yung Swift. Diba? Marami nang sabi na gusto nilang partner yung Ripple. Pero sa totoo lang, mga idol, siguro ayaw din ng Swift magpa-partner paging partner ng Ripple. Kasi alam nila, panis sila dun eh. Mga idol eh, di ba? Masama sa loob nila, kaya lang wala silang magagawa dahil hindi nila kaya yung technology ng Ripple. Wala din natin kaya eh. Ganun na lang, So, kaya sabi dito ni Charles, I love it when I see Legacy Finance come together with Canton and try to build what XRP and Midnight are already doing at a scale 100x beyond their ambition. These guys never learn, don't understand what makes Web3 unique and meaningful, no? Going after the $10 trillion real world asset market,
There are not half measure or half technologies. Wala man lang sila sa kalahati. You need an end-to-end strategy. Great partners, which is ang dami ng partners ng Ripple, and great community, at alam nyo na yung mga XRP Army, mga Lodi, no? Yung end-to-end strategy, meron na rin sila niyan. You can pay Cardano in XRP Nation. So, ayan. Minsan kasi sinasama ni Charles yung Cardano sa XRP, eh. Sama ako dito. Gaganin lang siya dyan. Pero mga idol, sabi ko sa akin lang to, pwedeng mali tayo dyan, mga Lodi, no? Pero sinabi na yun ni Brad noon na once na malaman ng mga tao o ng mga big institution kung ano yung kayang gawin ng Ripple technology, sila yung magbibig na magkaroon ng piece of cake. Parang ganoon pa kayo sabi niya yun, eh. To have a piece of cake of Ripple, no? Kumbaga mas kailangan nila yung Ripple technology kaysa kailangan sila ng Ripple technology. Parang ganun, mga lods. No? Kung gusto nilang umunlad, masolve lahat ng problem ng old financial system, Ripple technology 'yun. Ang sagot nun, mga lods, no? So, mas kailangan nila yung Ripple. Kasi hindi magtatagal, mga idol, maraming tatangkilik sa Ripple kung ikaw may ego ka, ayaw mong gamitin yung Ripple technology dahil sinira mo to noon pero hindi mo nagawa. Bandang uli, kakainin mo rin yung sinabi mo at gagamitin mo rin siya, 'di ba? So ganun yun, mga lods, kaya medyo komplikado talaga sa Ripple, eh, yung XRP. Pero magtiwala lang kayo dyan. Magtiwala lang ako dyan. Sarili ko yung sinasabihan ko, hindi kayo, baka sabihin nyo, pinopromote nyo si XRP, eh. No. Magtitiwala lang ako dyan hanggang makita natin yung talagang tagumpay, mga idol nila, no? So, ayun yan, pakinggan nyo to, mga idol, Eto na to. Imagine, mas matalino tayo dito kasi mas nalaman natin yun ng una kaysa sa kanila. Mga OG malupit na to, sabi nga dito, grown men, weeping begins, no? How can this be? Ripple is a force not to be reckoned with, no? The XRP Army got right what everyone else in crypto got wrong, which is totoo yan, mga Lodi. So, pakinggan nyo to. I'll be quick here. I came into the year thinking that crypto projects with big treasuries should be very strategic in using them to acquire and grow into the valuations. I think I was probably one of the first ones to really be very vocal about that. I think the only really project that did that was Ripple. And then I had another one which was wrong, which was I said, narratives will matter less and it's going to be harder to sustain that. But then you had the company that has been probably the best in the space to paint the narrative also go out and use their treasury. And I think that's coming into 2026. I think it will be interesting to re-underwrite a thesis on something like Ripple, which a lot of people, the crypto natives, have been mocking them, but they've done some really interesting acquisitions that we've talked about here during the year that Pasin niyo, mga lods, no? Parang nakapagtaka. Yung crypto community parang laging minamock yung XRP community. Parang simula nung nag-invest ako sa XRP, mga idol, halos lahat sila, mga Bitcoin Maxi, Chainlink, basta marami, no? Ethereum, Solana, lahat sila inaano yung XRP. Ito, kumbaga, wala shitcoin, meme coin, gano'n, no? Pero ano yung sinabi dito, mga lodis? Minamak nila, pero kung titignan nyo yung pundasyon ngayon ng Ripple ng XRP, mga big institution yung partner ng XRP. As I look to next year, I'm actually more optimistic about Ripple and their beating muscle than any other project in the space. Any other project, mas nakita niya ngayon na Ripple yung magtatagumpay. Any other project. Other than, of course, Merge. They all, yeah, exactly. Second, yeah, exactly. Wait, can you say that again? You are more bullish on Ripple's BD effort than any other project in 100%. 100%. Diba? Lahat yan sila, mga lods, no? They saw XRP as a strategic weapon to make acquisitions for the building of infrastructure, with XRP at the center of it all, while all the anti-Ripple talking heads tries to convince everyone for years that XRP sales were just some get-rich-quick scheme for Ripple and its executives, no? XRP is about to be deployed. It was never Bitcoin. It was never Ethereum. It's XRP. Yan, may racket yun. XRP 2026. May ganun, no?
So, hindi ako nagsabi niya na, ano lang ako, hype man lang ako, taga-yo-yo lang nila ako, mga idol, no? So, kung kayo, kasi marami talagang ano dito may mga, hindi naman sa ano, pero marami ring may, ayaw sa XRP, no? Mas maya sila sa ibang coins, which is understandable naman 'yun. Dahil nandito tayo sa mundo ng crypto, marami ka talagang bias diyan, no? Pero kung kayo, mga idol, no, tignan nyo, kaya nga sabi, know what you hold. Ganun lang 'yun, no? Dati, iniisip ko hindi na bababa ng 11 pesos si SLP. Dahil 19 pesos 'yon. Sabi ko, hindi na bababa ito ng 10 pesos. Kailangan ko na mag-ipon niya ito. O kaya, bibili ko na lang ng Axie para magmahal yung Axie. Kaya lang, wala eh. Ganun talaga, marami tayong wrong move. At natuto tayo doon. No, sana, yung natutunan natin, i-apply natin sa future para di na natin maulit. Di ba? Ganun yun eh. Maulit yung mali. Di ba? At ngayon, dahil syempre, basag tayo ngayon, although medyo nagkaka-recover ngayon, positive $56 na tayo dito. Sana lumipad to, pero 45 eh. So ang mawawala sa akin $11 if ever hindi ko kunin ngayon. Pero okay lang yan. Trailing tayo mga lods eh. Pag lumipad dyan, di pwede nating iangat to, di ba? Ganun lang yun eh. Niisip ko kasi lilipad pa to. Babasagin niya tong blue, yung range na yan, no? Pag siya nakawala dyan sa dalawang guhit na yan, mga idol, no? Nako, baka mauntog na to dito. Nauntog na siya kanina eh, toink. Reko, belo ulit. Toink. Basagin mo na. Pag binasag niya na yan, tagus na yan, mga loads, dito na sunod na resistance natin. Imagine magkano kaya magiging profit natin kung tamaan natin dito, no? 50 kasi dito 50 di 100 USD pag dito, di ba? Pero huwag kang greedy. Ganun lang 'yun. Ayan pero nasa baba tayo ngayon kung tutuusin, mga idol. 1.8 XRP umabot na ng $3 yan di ba? Bitcoin 86, ilan ba? 87 umabot na ng 124 yan so ibig sabihin nag-drop tayo ng mga nasa 30 something %. Yeah? So, maraming fear. No? Pero sabi nga ni Warren Buffett, mga idol, ayan, no? Warren Buffett once said, no, be fearful when others are greedy, and greedy only when others are fearful. Mga idol. So ngayon, andito tayo sa fear. Fearful tayo ngayon, mga idol kasi ang fear and greed index natin is nasa extreme fear, which is 23 kanina pagtingin ko, 23 extreme fear. So doon tayo magiging greed, no? Magbodega tayo, o kaya kung wala tayong pambodega, panoorin lang natin, just hold it. Okay, wag kayong panic sell, no, mga idol, no? So ayun ang ating news ngayon, mga lods, no? Mamaya tatry uli natin lagi kong sinasabi to, pero hindi ko nagagawa kasi pagdating ng gabi pagod na ako Pero subukan natin. Kahit na medyo tired, we will try. So ayun. Kita-kits tayo, mga idol, no? Oo nga, nakalimutan ko na naman. At syempre, mga idol, yung mga tatlong chikito na hindi pa nagko-comment kay Clovis, yung nanalo. Naku, hindi pa kayo nagko-comment. Ayaw nyo ng 500. Siguro, bigay na lang natin sa iba. I-re-raffle na lang natin. Dahil nga ayaw, mga idol, no? Sabi kasi ayaw ayaw mabasa or ayaw ng something Ang tawag dito? Ganito na lang gawin nyo. Kung ayaw nung number, isulat nyo na lang yung number. Kunyari, yung word 0, ayan, 9, 1, 9. Hindi. Natanggal nga din daw yung isang comment. Importanteng hindi mo lang sinabi. Tapos tinry kong mag-comment. 0 space, 9 space, 1 space. Yung number mismo, may space between each. Yung lang, yung ganun, tag dun.
Yung ganito. Yung ganun sa ilalim. Underscore. Oh. Pwede siguro. Ganito na lang. 09_19. Oh. Ganyan nyo na lang mga lods. Try and try lang. Oh, try and try. Kasi ayaw daw ng YouTube mag-comment ng number. Ewan ko kung problema sa number nun. Hindi siguro magaling sa math yung YouTube. Oh, ayan. Ganun na lang daw mga lods, no? Yung isulat nyo yung number nyo. Kung gusto nyo yung 500, spelling na lang. I-spell nyo yung number. So, ayun. Kita-kits tayo mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood mga idol. At ayun, no? Sana enjoy nyo yung video natin. Like nyo yung video mga lods. Subscribe kayo, okay? Kita-kits at advance Happy New Year sa inyong lahat. Go! What's up, what's up? I didn't know it was Happy New Year. Ha? Is it Happy New Year? Is it 2026? Wala pa, ayan oh, wala pa oh. Dito yung 2026 oh. Ayan, lapit na. 4 days to go. Okay? O, go na. What's up, what's up? Yun lang. Sorry.